Ayan, thank God it's Wednesday. Sarap magbike. PM pa lang, so napaaga yung papawis natin ngayon. So I end up my work at 2 PM. Tapos na yung work ko kasi work from home lang naman tayo, and I start early. And ngayon medyo inagahan ko kasi maganda yung weather ngayon. So 3 PM, probably around 26 degrees. May sikat pa rin ang araw pero inagahan ko na rin. Kasi most of the time, 80% of the time kung pinagpapaliban ko pa around 5 PM or so, 80% chance hindi natutuloy. I end up sa bed na lang. Kaya maganda ngayon, inagahan ko. So after ng work ko at 2 PM, yan, nag-prepare na ako, quick lang ako, snacks, and then yun. So mga 40 minutes or so chill ride. Tama na yan, than having no exercise at all. Dito ako sa usual suspect natin. Dito sa normal route ko, hindi naman tayo nag-iiba ng ibang route. So tamang as usual, tamang ikot din lang. So hindi na ako nag-iiba ng route. PM as usual, walang tao. Normally makakita ka ng mga mga students na galing sa work kasi normally ang end ng school dito is around 3. So mostly yung mga families yan lalakad sa park, yun ang mga dito common family bonding ng mga tao dito, especially the locals. And of course, ganun din naman yung mga foreigner like Filipinos. They normally go to the parks. Sa atin kasi, ang common na pasyalan is mall. Siyempre, mall. So, dito naman, ang typical na tambayan is park. So, barbecue. And then, magba-barbecue sa mga parks. Yun ang typical family bonding dito. Ganda ng weather, kaya perfect na magbike. So autumn na kasi, autumn season na ngayon. So officially tapos na yung summer. And starting ngayong Wednesday, nasa 20s na kami. 20s na yung temperature. So nagma-maximum 28, 29 for the next 5 days. But I think next week pa rin. Siguro may isang araw na max is 36 degrees pa rin. Pero ang kagandahan naman is paggabi, nagko-cool down na siya. So nasa 20 degrees paggabi. Parang baggy weather. So kahapon nga maraming ganap sa Philippines. Sa Philippines news. So I think aware naman kayo dun sa ICC court rule kay former President Duterte. So hindi na lang ako magbibigay ng opinion kasi medyo sensitive na discussion yung politics. So good vibes lang tayo dito sa channel na to. Although everyone naman is
entitled for their own opinion. Yeah, probably you can comment on the comment section below. And yun na nga, no? So alam naman natin yung news about yun nga, sa ICC ruling, and nangyari na nga yung nangyari. At again, yun nga, hindi na lang ako magbibigay ng opinion dito sa vlog na to. But one thing lang ang pinipray ko, na sana naman after all these things, hindi naman mag-result sa another people power, no, or anything about relating to civil unrest. Of course, alam naman natin na maraming supporters and maraming hindi sang-ayon sa nangyari, but it is what it is. And yun nga, as I've said, sana naman with all these things, hindi naman tayo umabot sa another people power or anything. Although, of course, we're on a democratic country. Lahat tayo is entitled na ipaglaban kung anong dapat ipaglaban. But I hope everyone would look at the bigger picture, no? Kasi yung mga ganito, mga civil unrest, at the end of the day, guys, come to think about it, sana mga Filipinos should realize na every time may ganito, at the end of the day, isa lang naman ang may impact niyan. At the end of the day, what would suffer is our economy, no? So yung mga nasa mid socio-economic status and below, yun ang maapektuhan sa mga ganyang anything na relating to civil unrest. So just imagine kung magkakaroon na naman tayo ng ganong scenario, which happened decades ago. At the end of the day, it would impact our economy. So just imagine, guys, no? It would stop tourism. Yung mga potential business investors, they'll be turned off, no? And etc. So kahit ano pang sabihin natin na kailangang ipaglaban ang dapat ipaglaban, but the end of the day, mayroong effect yan sa Philippine economy. And yun yung dapat nating iwasan, no? And yun, sana naman hindi tayo umabot sa ganon. Even dito sa Australia, maraming ganap, especially the last week, no, may Cyclone Alfred na dumaan sa Queensland. So it's a category 2 cyclone, but I think if I'm not mistaken, medyo binaba yung kasi umina, so binaba yung category niya from 2 to 1. But still, I think there are some areas, especially on the southeast area of Queensland, na medyo impacted ng excessive flooding. So ngayon ko lang na-realize, no, na hindi lang pala nangyayari yan sa Philippines, no? So walang ini-spare na lugar, even dito sa first world country like Australia. So yun, so at least thankful naman tayo na dito sa Perth, Western Australia, hindi tayo affected ng flooding. But we can imagine yung mga ganong scenario, no? Kasi very common yun sa atin sa Philippines.
And yun nga, and aside from that cyclone, I just heard a news na effective today, hindi na ma-exempt ang Australia sa tariff exemption. So what I've learned sa news is for more than 2 decades, imagine that, no, kung gaano nakatagal, merong I think tariff exemption ang Australia coming from US. But yun nga, tinigil na yun, no? So in-stop na yun kung ano man yung exemption na nakukuha ng Australia before is in-stop na yun ni President Donald Trump. So sa ngayon hindi pa natin, ang mga taga dito sa Australia, I would assume na hindi pa immediately makikita yung effect, but yun, siguro in a few months maapektuhan niya, mafe-feel ng mga consumer yung effect ng tariff, pag-lift ng tariff exemption sa Australia. Of course, these are goods which are imported from US. So imagine kung walang kung may tax exemption yon before, and then suddenly pag nilift, so ang mangyayari nun is ang sasalo nung increase ng mga goods is of course consumer. So isa sa mga immediate effect nun in the next few months, I would assume, is yung inflation rate, syempre mas tataas. So even before nga, taas na ng inflation dito sa Australia, so what more kung ma-lift pa yon. But yeah, it is what it is. Hindi ko lang alam, guys, no, kung sa Philippines, kung may tariff exemption pa rin ba ang Philippines. But as far as I know is sa Canada, inalis na nga yun. And even dito sa Australia, nilift na rin. Yan, sarap ng weather. Ay, mahangin ngayon. Especially dito sa Perth, known to be windy. Especially sa gabi. Kala mo nasa tabing dagat ka. Sumisipol pa yung wind. Kala mo may bagyo. Pero typical na windy dito sa Perth. Yun lang gusto ko dito sa Australia. Pag nagbike ka, relatively safer as compared sa Philippines. So dito nga sa dinadaanan ko, walang dedicated bike. Patentero ka sa mga sasakyan, all types of vehicles, tricycle, motor, truck, sasakyan. So kaya sa atin talagang typically lakasan lang ng loob pag nag-bike ka. Kaya normally sa Philippines, minsan nagbabike ako sa para mas safe sa MOA or sa village or sa BGC. Ayan, mas safe doon, mas konti ang sasakyan.
Hindi pa lang alam kung makikita nyo yung dito sa side ko, no? Since school zone to, 40 kilometers per hour ang speed limit pag school hours. Pag uwian, papasok at saka uwian ng mga estudyante. So, mga disiplinado mga tao mostly. So, actually, mga foreigners naman, especially Filipinos, sumusunod. Hindi ko lang ma-explain, no? Bakit kasi sa pagdating sa atin sa Philippines, maraming pasaway. It's a long discussion and it is what it is. So, balik na ako. I'll end this video. See you in the next one.